Magagawa ba natin na masabing makagagalak tayo o tayo ay magiging magalak sa mundong ito? O, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, can we still rejoice? Lalo na kung meron tayong mga circumstansyang pinagdadaanan sa ating buhay, ay magagawa ba nating maging magalak? O makakakita ba kayo ng mga tao na talagang parang kahit ano ang pinagdadaanan ng kanilang mga buhay, ay mababakas mo sa kanilang mga mukha at mga pagkilos at pananalita na naroon ang kagalakan sa kanila. Mga 3 araw lamang na nakaraan, ay alam mo may mga pumapasok sa aking Facebook account na kuminsan ay wala ka namang control. Biglang pagbukas mo ng iyong Facebook page ay merong mga post. At ang post na ito ay sinasabing yung before and after. Yung mukha ng tao bago at saka yung mukha ng tao pagkatapos. At gumawa sila ng parang experiment na kukunan nila ang mukha ng isang tao at pagkatapos kakausapin at sasabihin, alam mo, ang ganda mo. O kung ikaw ay babae, ang lumalapit ay sabing, alam mo, ang ganda mo. Ngayon, kung lalaki, ay lalapit siya at sabihin mo, alam mo, ang gwapo mo. Ngayon, kinukunan ang mukha ng tao bago sinabihan, alam mo ang ganda mo o alam mo ang gwapo mo. Malungkot ang mukha. At nung narinig, alam mo ang ganda mo, kitang-kita mo yung ngiti. Siyempre, sinabing, alam mo ang ganda mo, alam mo ang gwapo mo. At ilan yung mga sinabihan ng mga ganoon na ipinakita ang mga mukha ng before and after. Ang ibig sabihin ay kinakailangan na sila ay mabigyan ng parang paghanga at pagpuna na may maganda sa kanila, kaya nangingiti sila. At pagkatapos nung sa kahuli-huli ang larawan, ay merong isang Reformed Baptist preacher, kilala ito, before and after. At sinabihang, alam mo, ang gwapo mo. Yung mukha niya nung before at pagkatapos nung mukha niya nung after ay walang pagbabago. Para bang nagiging katawa-tawa, ano ba naman itong taong ito? Hindi mo naman makikita sa kanya ang kalungkutan, pero nung sinabi sa kanya, alam mo ang gwapo mo, ay wala lang. Parang manhid ba yun? Dahil walang epekto yung sinabi sa kanyang, alam mo ang gwapo mo. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Sapagkat ang aking pangangaral ay patungkol sa kagalakan ng Panginoon. At makikita natin na ang tunay na kahulugan ng kagalakan, at kapag sinabing ikaw ay magalak sa Panginoon, ang tunay na kahulugan nito ay hindi ito, bagamat ito ay kasama sa damdamin, ngunit ito ay hindi damdamin lamang. It is not an emotion, kundi ito ay mayroong karugtong at kaugat sa ating state of mind, sa ating pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng kagalakan. Si G.K. Chesterton ay nagsabi minsan sa kanyang artikulong Orthodoxy na sinasabi niya, ang mga pagano, kapag binanggit niya ang mga pagano, ito ay paghahambing sa mga Hudyo at mga pagano. Kapag nababasa natin yan, ang mga Hudyo, ito ang mga tao sa matandang tipan na kung saan ang Diyos ay nagpahayag sa kanila. Kaya ang mga Hudyo ay ang mga taong nakakakilala sa tunay na Diyos. At ang mga pagano ay ang mga taong ang sinasamba ay hindi ang tunay na Diyos, kundi ang mga Diyos-Diyosan. At ang kagalakan ayon kay Chesterton ay
Ayon sa mga pagano daw, ang kanilang kagalakan ay talagang pinipilit at ipinapakita. Naalala ko yung mga dating tapik-tapik na magpakasaya ka lang. Wag kang malungkot, magpakasaya ka lang. At makikita mo naman talaga mga taong walang Diyos, kapag sila ay nagdiwang at nagsaya, kahit isang araw ay ibubuhos nila ito. Alam na natin ang mga kinikwento natin. Halimbawa, birthday mo. Dapat ikaw ay mag-celebrate ng isang buong araw. At Pasko naman, o kaya bagong taon naman, ikaw ay mag-celebrate ng araw na yon. At pagkatapos ay yung buong araw ng mga susunod ay balik ka sa dating malungkot at negatibo ang isipan at mga bagay na walang pag-asa. Ito ang sabi ni G.K. Chesterton, ang mga pagano raw kapag sila ay nagdiwang, ay talagang ipinapakita. Pero short-lived. Ika nga ay maikli lamang. Pero ang mga mananampalataya, ang kanilang kagalakan ay nakatago. Ang ibig sabihin, ang kanilang kagalakan ay nagmumula sa kanilang puso. Ang aking pangangaral na pamagat na makikita nyo sa inyong harapan is the kingly rule of God. Ito ay kasama sa mga hanay na mga tinatawag nating mga salmo ng pagbibigay ng praise o ng papuri sa Panginoon. At makikita natin dito kung bakit ang mga anak ng Diyos ay namumuhay ng may kagalakan. Samahan po ninyo ako na basahin ko sa inyo ang awit 97 sa wikang Tagalog, simula sa talatang 1. Ito ay binubuo ng 12 bersikulo o 12 talata. Awit 97. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ay naghahari. Magalak ang lupa. Ang maraming pulo ay matuwa nawa. Nasa palibot niya ang mga ulap at pusikit na kadiliman. Ang saligan ng kanyang trono ay katuwiran at kahatulan. Apoy ang nasa unahan niya. At sinusunog ang kanyang kaaway sa buong palibot. Nililiwanagan ang kanyang mga kidlat ang sanlibutan. Nakikita ng lupa at ito'y nayayanig. Ang mga bundok ay natunaw na parang pagkit sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon ang buong lupa. Ipinahayag ng langit ang kanyang katuwiran at namasdan ng lahat ng bayan ang kanyang kaluwalhatian. Mapahiya nawa silang lahat na sumasamba sa mga larawan ng kanilang ipinagmamalaki ang Diyos-Diyosan. Lahat ng mga Diyos ay sasamba sa Kanya. Narinig ng Zion at siya'y natuwa. At ang mga anak na babae ng Huda ay nagalak dahil sa iyong mga kahatulan, O Diyos. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ikaw ay higit na mataas kaysa lahat ng mga Diyos. Kayong nagmamahal sa Panginoon. Kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iingatan. Kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. Ang liwanag ay itinatanim para sa mga matuwid. At ang kagalakan para sa mga matuwid na puso. Magalak kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid, at magpasalamat sa kanyang banal na pangalan. Itong kabanatang ito ay makikita natin na mayroong panawagan or summon, panawagan na magbigay ng papuri sa Diyos. Mapapansin natin na naroon ang summons to praise at ikalawa, ang kadahilanan kung bakit magbibigay ng papuri sa Diyos. Ito lamang awit na ito na kabilang sa tinatawag na mga praise psalms o mga papuring awit ay mayroong panimulain na talata na nagbibigay ng kaniyang ng kung bakit kinakailangan magalak.
sa talatang 1, ang Panginoon ay naghahari, magalak ang lupa. Naroong simulain ang pagpapahayag ng kagalakan. At dito rin ay makikita natin ang deklarasyon o ang pagpapahayag kung sino si Yahweh o kung sino ang Panginoon. At dito'y mababasa natin sa simula pa lamang ay ang Panginoon ay naghahari. Sa madalit salita, ang Panginoon ay hari. Itong unang talata, at makikita rin natin sa may 11 talata at 12 talata, ay naroong muling binanggit ang Panginoon at kayo ay magpasalamat at sapagkat siya ay Panginoon at kayo ay dapat na magalak. Napansin ba ninyo kung papaano isinulat ang awit 97? Ito yung mga tinatawag nating mga sandwich or inclusio o kaya yung tinatawag kong bookmarks. Ang umpisa ay ang Diyos ay hari, ang Panginoon ay hari, magalak kayo. At ang kauli-huli lang talatang 12, magalak kayo sa Panginoon, na sinasabing sapagkat siya ay hari, at pagkatapos magpasalamat sa kanyang banal na pangalan. Kaya makikita natin dito ang tema ay naroon ang patungkol sa kagalakan. Naroong simulain ay magalak ang sangkalupaan. Napansin ba ninyo, magalak ang lupa? At pagkatapos, pati ang maraming mga pulo ay matuwa nawa. Kapag nagbabasa tayo, particularly ng Old Testament books, ang laging sentro ay ang bayang Israel. Yun yung pinaka-focus, no? Yung ating tinitignan. At kapag sinasabing mga pulo, ito ay labas sa Israel. Kaya, kuminsan ang iniisip lamang ay ang Mediterranean Sea o kaya ay ang labas ng Israel o maaring ang Gresya. Ngunit ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang ang Mediterranean, kundi magalak ang buong mundo. Magalak ang lupa at ang maraming pulo. Ang lahat ng bayan sa mundong ito ay magkaroon ng kagalakan. Kaya mapapansin natin sa simulain pa lamang ay naroon na ang lupa ay magalak sa Panginoon. At pagdating sa may huling talatang 12, ay naroon ang panawagan. Katunayan, hindi ito panawagan, ito ay utos. Na ang mga bayan o ang mga tao o ang mga anak ng Diyos ay makitaan ng kagalakan. Kaya, pansinin natin ang simula pa lamang ng awit 97 ay sa verse 1, it concerns the earth and the far shores, ang buong mundo. At pagkatapos sa may pagsasara ng kabanatang ito sa may verse 12 o ng talatang 12, it concerns the people of God. Kaya't makikita rin natin ang relasyon ng Diyos sa buong mundo. At sa may bandang huling talata ay kung papaano mamuhay ang mga anak ng Diyos kay Yahweh na siyang hari. Ito ay nasa ilalim ng Book 4. Lagi kong binabanggit ito para huwag tayo mawala sa ating punto ng pangangaral. Kapag Book 4, ang paniniwala ng mga scholars, ito ay ang panahon ng mga Israelita na sila ay malapit ng lumabas sa kanilang pagiging bihag sa malayong lugar. Natandaan natin, sila ay dinala sa Babylonia at naging bihag ng napakahabang panahon. Ang propesiya ni Jeremias, 70 taon. Ngayon, isang henerasyon yan, marahil o 2 henerasyon na sila ay naging bihag. Iba na ang henerasyon nang sila ay inilabas ng Panginoon sa kamay ng Paraon. So ito ay isang henerasyong na iba. Ito ang henerasyon na hindi nakakita ng kapangyarihan. Hindi katulad ng panahon ng henerasyon ni David, na nang si David ang itinaas ng Panginoon at ang Israel ay naging makapangyarihang bansa. Pero itong henerasyong ito ang henerasyong walang maipagmamalaki. Ito ang henerasyong ang tingin ay napakababa mong tao.
At pagkatapos, nangyari ang propesiya ni Jeremias na sila ay ibabalik ng Diyos sa kanilang bayan. Kaya't kung ito ay palabas pa lamang, o kaya sila ay naroon na sa Jerusalem at muli silang magsisimula ng kanilang buhay at itinatayo nila, inaayos ang bakod ng Jerusalem at itinatayo ang templo ng Jerusalem. At ito, kung ito ang panahon, dahil wala nga tayo makikitang nakalagay na superscription kung anong itong panahon, anong historical background nito. Ngunit ang sinusundan ko ay ang paniniwala ng mga Bible commentators na kagalang-galang na ito ang mga panahong ito. Kaya kahit na sila ay kwento lamang at narinig nila ang kanilang dating naranasan at kwento na galing sa kanilang mga ninuno, sila ay kwento ang naririnig, ngunit sapat na sa kanila na ang mga ito ay magbigay ng kagalakan. Mapapansin natin sa talatang 2 hanggang talatang 6 ay ipinapakita na ang paghahari ng Panginoon noon ay hindi sa darating na panahon, kundi nararanasan na nila ito. Wala tayong eksaktong panahon, pero kung ito ay sa panahon na sila ay pinalaya ni Haring Cyrus, ay makita natin na ang petsa niyan ay nasa mga 500 before Christ, 500 years BC. Kaya't kung ito ang panahon, ay naroon ang sinasabi na ito ay kanila nang naranasan. Nasa palibot niya ang mga ulap, verse 2, at pusikit na kadiliman. Ang saligan ng kanyang trono ay katuwiran at kahatulan. Apoy ang nasa unahan niya. At sinusunog, tingnan niyo, sinusunog ang kanyang kaaway sa buong palibot. Nililiwanagan ang kanyang mga kidlat ang sanlibutan. Nakikita ng lupa at ito'y nayayanig. Ang mga bundok ay natunaw na parang pagkit sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon ng buong lupa. Ngayon, kuminsan, kapag nagbabasa tayo ng ganito, Antimano, ay binabato natin ang ating isipan sa second coming ng Panginoon. Ngunit hindi. Nung ito ay sinulat, ito ay naranasan ng bayang Israel. At kung ating titignan mula talatang 2 hanggang talatang 6, ay masasabi natin, hindi ba't ito ang naranasan ng Israel nung sila ay tumawid ng dagat na pula mula sa Egypt at sa harapan ng bundok na Sinai, kung papaanong natakot ang bayang Israel dahil ang bundok ng Sinai ay nanginginig at tila sasabog at pagkatapos dumilim ang itaas ng bundok na ito at naroon ang Diyos. Napaligiran ng madilim na ng ulap at pagkatapos ay mayroong mga kidlat. Kaya kung babasahin natin ang awit 97, ito ay mga karanasan ng mga Israelita na marahil ay narinig o marahil naikwento sa kanila at ang sumulat na ito ay panahon ng hindi naranasan ang kagilagilalas ng kapangyarihan ng Diyos. At pagdating ng kabanat o talatang 7 hanggang sa may talatang 10, ay makikita natin ang pagkakaiba ng sumasamba sa Diyos na totoo at sumasamba sa mga larawan at mga Diyos-Diyosan. Ang isang madalas na nakikita ko ngayon sa social media ay itong isang naging tanyag na mangangaral na tila biglang nagbago ang kanyang doktrina at isa ang kanyang sinasabi, ang Diyos ng matandang tipan, si Yahweh ay isang malupit at nakakatakot at magagalitin na Diyos. Marahil ang isang kanyang gagamitin ay ang description ng Diyos sa matandang tipan. Katulad nung binigay ng Diyos ni Yahweh ang 10 utos sa Israel, natakot ang mga tao. At nakita nila ang bundok
nasasabog at nabalutan ng kadiliman, sa tuktok ng bundok ay naroon na napakadilim na ulap, at pagkatapos ay naroon ang mga kidlat. Sino ba naman di matatakot kung ganun ang inyong makita? Katunayan, hindi lamang ang Israel ang nakaranas nito. Si Moises, nung siya'y nasa harapan ng Diyos, siya rin ay nakaranas ng kagilagilalas na mga tinatawag nating manifestations or theophanies, yung pagpapahayag ng Diyos. Si Joel, si Daniel, si Propeta Isaias, nung siya'y nakakita ng isang pangitain, ang sinabi niya, ako'y makasalanan at ako'y natakot. Katunayan sa Hebreo 12, sa Bagong Tipan, ang sumulat ng Hebreo ay sinabing, nung si Moises ay nasa harapan ng Diyos, sinabi ni Moises, ako'y natakot. Ngayon, kuminsan, ay kapag ganito ang nababasa natin, at hindi natin maunawaan ang buod nito, ang sasabihin, ang Diyos ng matandang tipan ay nakakatakot. Marahil ito ang dahilan kung bakit itong nagiging kontrobersyal na mangangaral ngayon ay binabatikos at talagang sinasabing ang kanyang pangangaral ay isa lang heretiko. Dahil para sabihin mong ang Diyos ng matandang tipan ay masama at pumapatay at nakakatakot at iba ang Diyos ng bagong tipan, ito ang kanyang tinuturo. Ngunit isipin natin mabuti mga kapatid kung bakit ganito ang pagpapahayag na sa verse 2, nasa palibot niya ang mga ulap at pusikit na kadiliman. Ang saligan ng kanyang trono ay katuwiran at kahatulan. Totoong naroon ang kadiliman at naroon siya'y napapalibutan ng ulap. Marahil ito'y ulap na itim dahil hindi naman pwede magsabi puting ulap at pagkatapos pusikit na kadiliman, hindi pa tayo talaga nakakitang maitim na ulap na batayan lang natin pag may bagyo. Pero hindi ito talagang maitim. Ngunit tingnan niyo ang karugtong sa verse 2, ang saligan ng kanyang trono ay katuwiran at kahatulan. At pagkatapos, hindi ba kayo matatakot sa verse 3, apoy ang nasa unahan niya. At sinusunog ang kanyang kaaway sa buong palibot. At pagkatapos sa verse 4, nililiwanagan ng kanyang mga kidlat ang sanlibutan. Nakikita ng lupa at ito'y nayayanig. Ang bundok ay natutunaw na parang pagkit sa harapan ng Panginoon. At sa verse 7, mapahiya nawa silang lahat ng sumasamba sa mga larawan ng kanilang ipinagmamalaki ang Diyos-Diyosan. Bakit ganito ang pagsasalarawan sa Diyos sa matandang tipan? Katunayan, sa bagong tipan, kaya't paborito ito, laging gamitin sa bagong tipan daw ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ayaw nila ng Diyos ng matandang tipan dahil ang Diyos ng matandang tipan ay humahatol at pumapatay. Pero sa Hebreo, matandaan nyo, ito ay New Testament, binanggit din doon, for our God is a consuming fire. Sinasabi rin sa bagong tipan na ang ating Diyos ay tumutupok na apoy. Kaya, paano natin sasabihin doon sa pastor na nangangaral ngayon at nagiging kontrobersyal na mali siya sa kanyang interpretasyon? Ang ipinapakita rito kung bakit ganito ang Diyos ay magkaroon tayo ng pag-iingat sa paglapit natin sa Diyos. Na hindi kung sino-sino lamang at anong paraan at mag-iisip tayo ng kung ano yung gusto natin ng paraan ng paglapit sa Diyos. Hindi tayo nag-iimbento ng mga paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang Diyos ay nakakatakot kung tayo ay lalabag at lilihis sa kanyang kalooban. Hindi niya tayo palalampasin. Tutupukin tayo ng Diyos kung tayo ay suwail at rebelde sa kanyang kalooban. Ito ang mensaheng ipinaparating. Ngunit pagkatapos ay naroon ang magandang pagpapahayag kung ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos, hinirang ng Diyos, magalak ka.
Ang matakot at kilabutan ay ang mga suwail at ayaw sumunod at magpasakop sa Diyos. Nais kong simulan ang pangangaral na ito patungkol sa kagalakan bilang mga anak ng Diyos na tayo ay makitaan ng kagalakan. Binanggit ko kanina, joy is not merely an emotion. Ako minsan, joy, kagalakan, minsan ako'y nag-iisip, pareho ba ang masaya at magalak? Alam mo ang masaya, di ba? Kumakanta, di ba? Lagi nakangiti, bigla na lang nangaabot ng pera. Bakit nangaabot na? Masaya eh. Pero alam mo naman yung bugnot, di ba? Pero, joy is not merely an emotion, sabi ko kanina, but a state of mind. A disposition of the heart. At kung meron ka nito, sasama ang emotion, pero it's not an emotion actually. It's not merely an emotion. A state of mind, a disposition of the heart, at makikita ito sa isang tao. Napansin ba niyo nung sinabi ni Apostol Pablo nang siya ay sumulat sa mga taga-Pilipos, Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord. Pero may karugtong, always. At nung sinulat ito ni Apostol Pablo, malapit na siyang hatulan, malapit na siyang mamatay bilang hatol sa kanya bilang isang mananampalataya. Alam mo, hinihintay mo na yung iyong, kumbaga nasa death row ka na, at hinihintay mo na lang kung kailan ka papatayin, at sumusulat siya sa mga Kristiyano, magalak kayo sa Panginoon. Palagi. Si John Calvin ay nagsabi, kapag ang isang Kristiyano, ang isang tao, ay makikitaan natin ng may kagalakan, ito ang isang maliwanag na ebidensya na ang Diyos ay hari sa kanyang buhay. Kapag ikaw ay bugnutin, kapag ikaw ay matatakotin, kapag lagi, ano na nangyari? Bakit ganito? Alam mo yun, yung lagi kang high blood. Hindi pa nangyayari eh. Ginagawa mo na sa isipan mo. Ikaw na nagiging direktor ng kinabukasan. Kaya yun, high blood. ER. Pero alam ba niyo, kapag ganito ang ating buhay, may paglabag tayo sa utos ng Diyos. Maaaring hindi natin napapansin. Kung sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo, huwag kang mabalisa. Hindi ito isang pakiusap na pwede ba huwag kang mabalisa. Ito'y utos. Huwag kang mabalisa. Kaya sa mga reformers noon, kapag ikaw ay namumuhay ng madilim, sa isang bagay, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Kung minsan ang tawag nila ay to be joyful is a duty. Ang pagiging magalak ay isang tungkulin. Hindi tayo sanay, no? Pero mahirap yun, di ba? Mahirap na tayo ay maging magalak palagi. Ngunit, inaamin natin ito'y mahirap, ngunit tungkulin natin na tayo ay maging magalak. Ano ang ibig sabihin ng sinabi sa unang talata ng awit 97 na ito, ang Panginoon ay naghahari? Ano ang ibig sabihin nitong the Lord reigns?
Ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ay soberano. God's reign means God's sovereignty. Kapag pinag-uusapan natin ang pagiging soberano ng Diyos, sinasabi natin that God has absolute authority and rule over His creation. At ito ang katangian ng Diyos. At kapag wala ito, hindi siya Diyos. Kapag sinabi natin ang Diyos ay soberano, kasama dito ang mga katangian na God is all-knowing. Nalalaman ng Diyos ang lahat. Kasama dito na God is all-powerful. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At kasama dito that God is absolutely free. Malaya ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kung may limitasyon ang Diyos sa anumang bagay, hindi siya magiging soberanong Diyos. God would not be completely sovereign. Kung biglang nagugulat ang Diyos sa pangyayari, o biglang magsabi ang Diyos, hindi ko inaasahan yun ah. Kung gayon, hindi siya soberanong Diyos. Kung hindi kontrolado ng Diyos ang world events, simula ng nilikha niya hanggang sa katapusan, kung gayon, hindi siya soberanong Diyos. At kung ang Diyos natin, si Yahweh ay hindi absolutely free, kung wala siyang kalayaan, kung gayon, yung kanyang aksyon ay maaring mahadlangan ng ibang aksyon. Nakita niyo yung point? Kung ang aksyon ng Diyos ay nakadepende sa aksyon mo, hindi siya soberanong Diyos. Kung sinasabi nating kontrolado ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa mundong ito, lahat, sa apat na sulok ng mundong ito, dagdag na natin ang kalangitan, isama na natin ang pagkilos ng mga anghel. At ito ang Diyos ng Biblia. Siya si Yahweh. At ito ang ibig sabihin ng the Lord reigns. Ang Diyos ay naghahari. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay soberano. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang nangyayari nang hindi ayon sa kanyang kalooban at ito ay kanyang kontrol. Merong isang taong ang pangalan ay Frederick Myoconius, isang reformer, kaibigan ni Martin Luther. At siya ay sumulat kay John Calvin dahil noong mga panahong yun, ang daming problema ng iglesia. Ito ang kanyang sinabi, and I will quote, I am glad that Christ is Lord of all. For otherwise, I should utterly have been out of hope. May problema ba ang mga local churches? Marami. Hanggang sa talagang nakakasiraan ang mga kapwa mananampalataya. Kung minsan nakakalungkot, kapwa mga pastor sa kapwa pastor, ministro sa kapwa ministro. Nangyayari ito. At kung minsan kapag tayo ang nanonood sa mga problema, tila kung minsan ay parang mawawalan tayo ng pag-asa. Bakit ganito? Ngunit itong sinabi ni Frederick Myoconius, I am glad that Christ is Lord of all. At kung sa iglesia ang pinag-uusapan natin, si Kristo ang may-ari ng iglesia, si Kristo ang ulo ng iglesia. Kung lumabas ang mga problemang yan, huwag itong maging dahilan
ng ating pagkahina ng loob sapagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat. Totoo, sa mundong ito ay ating masasabi na napakaraming hustisya, injustices rather, kawalan ng hustisya. At kung minsan ay talagang sinasabi natin, nasaan ang pag-asa? Ano ang dapat nating gawin? Ang Diyos ay naghahari. Ang Diyos ay soberano. At ito ang ating paghuhugutan at pagkukuhanan ng aliw habang ang mundo ay balot-balot ng kadiliman. Kaya ito ang una na gusto kong makita natin sa pangangaral na ito. Magalak tayo sapagkat ang Diyos ay naghahari at ang kagalakang ito ay hindi batay sa ating damdamin. Alam niyo yun? Biglang may nag-abot sa'yo ng ganung kakapal na pera. Ang tanong ng tao, gaano kaya katagal ang kagalakan nito? Pag naubos na, wala na yung kagalakan. Kuminsan, ganito yung mga tao, pera lang ang katapat. Ibig sabihin, pera lang ang nagpapasaya sa kanila. Joy is not merely an emotion, but a state of mind. A disposition of the heart that the Lord reigns. Na ang Diyos ay naghahari. Ikalawang gusto kong makita natin, ang Diyos ay soberano. At siya ang ating Diyos. Siya ang ating hari. Pero ito ay mayroong implikasyong moral. Anong ibig kong sabing implikasyong moral? Tingnan niyo ang talatang 10 ng awit 97. Kayong nagmamahal sa Panginoon. Of course, sino ang tinutukoy dito? Di mga anak ng Diyos. Ang mga born again. Kayong nagmamahal sa Panginoon. Ano yung karugtong? Kamuhian ninyo ang kasamaan. Nandun ang kagalakan na tayo ay pinaghaharian ng makapangyarihan sa lahat, that He has the absolute control of the heavens and the earth. But this reality that God reigns ay mayroong kaakibat na moral na pamumuhay. Those who love the Lord to hate evil. Ang ibig sabihin, kung tayo'y anak ng Diyos, hindi tayo sumasang-ayon sa kasalanan. Nabanggit ko nga kanina, tungkulin natin magbigay ng kagalakan sa Diyos, tungkulin din natin maging magalak sa harapan ng Diyos, at tungkulin din natin nakamuhian ang kasalanan. Minsan iniisip ko, ba't kaya na ilagay ito sa talatang 10? Kasi, di ba, given na naman, kapag ikaw ay anak ng Diyos, mahal mo ang Diyos? Pero ba't inilagay ito? Kayo nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Posible bang kayo nagmamahal sa Panginoon namumuhay ng may kompromiso? Mahal niyo ang Panginoon, mahal niyo rin yung inyong pagnanasa, mahal din yung inyong mga gustong maramdaman at mapagdaanan, pero mahal naman niyo ang Panginoon. Hati. Natatandaan ko na ang isang tinatawag na Puritan Divines na si Richard Sibbes ay mayroong isinulat na paano mo malalaman na kinamumuhian mo ang kasalanan? Siya ay nagbigay ng mga suggestions. How do you know if you are really hating evil?
Paano mo malalaman na talagang galit ka at kinamumuhian mo ang kasalanan? At ayon kay Richard Sibbes, ay siya ay nagbigay ng mga ilang suggestions. The way to know that we hate evil is, number one, sabi niya, if our hatred of sin is universal. Ibig sabihin, wala tayong tinitimbang o kinikilala o sinasabing hindi naman niyang kasalanan. Kung yan ay kasalanan, yan ay kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. At ayon sa kanya ay merong mga Kristiyano, inaabogado ang kanilang kasalanan. Alam niyo, ibig sabihin na abogado yung kanilang kasalanan. Pinagagaang nila yung kanilang kasalanan. Na hindi naman ganun kasama yun eh. Sabi ni Richard Sibbes, there should be no appeasing of sin, but rather an abolishing of the thing hated. Alam niyo ang ibig sabihin ng nagsisisi ako? Minsan akala natin ang ibig sabihin ng, pinagsisihan ko na yan. Akala natin it is a state of mind only. Yung sinasabi natin, inaamin ko, mali ako. Para bang, nakasunod tayo, mali ako. Actually, ang repentance ay hindi lamang pag-amin. Kasama yon. Ang pagsisisi ay paghinto ng mali mong ginagawa. Yung tinatawag nating about face. Hindi porkit amin ka ng amin ay nagsisi ka na. Stopping what you've been doing, kung ito'y mali, hinto mo yan. At pagkatapos ay lumakad ka ng tamang landas. Yung tinatawag na 180 degrees turn. Ito pa ang sinabi ni Richard Sibbes, if we hate sin wherever it is found. Anong ibig niyang sabihin? Ito yung kinote ni Sibbes. Ang sabi niya, he that hates a toad would hate it most in his own bosom. Ano ba itong toad? Palaka. Kaya ba niyong humawak ng palaka? Nandidiri ba kayo sa palaka? Yung iba, butiki. Yung iba, daga. Yung iba, ahas. Pero pagbalagay natin palaka kasi nakakalundag naman yun sa ating tiyan o sa ating lap. At kung minsan ayaw natin yun. Ito ang kanyang binigay na example. May mga Christians na talagang inis na inis sa kasalanan ng iba. Talagang nandun yung kanyang hatred sa kasalanan ng kapwa niya. Pero ang problema, kapag siyang may kasalanan, ay hindi ganun kabigat ang kanyang nararamdaman. Madali tayong magalit. Kami sa napakadali nating humatol sa kasalanan ng iba. Pero yung kasalanan mo ay hindi mo hinahatulan ng mabigat. Yung nga yung sinabi ko kanina, pag ang issue ay kasalanan ko, naroon yung inaabogado natin. Pero pag yung issue ng kasalanan ng iba, narong galit na galit tayo. And lastly, kapag ikaw raw ay tinutuwid, nagagalit ka ba? O natutuwa ka? If we can be reproved
for sin. Nalulungkot ba tayo? Nagagalit ba tayo? O pinagtatawanan lang natin ang pagtutuwid sa atin? Katunayan, sabi ni Richard Sibbes, if we truly hate sin, we will welcome whatever help we may get in dealing with it and driving it from our lives. Hindi yung naglalagay ka ng bakod at sinasabi mong, mali kayo. Pinagkakaisahan niyo ako. Mali ang inyong pananaw. Kung ito'y maliwanag na kasalanan, nagagalit ka ba kapag ikaw ay tinutuwid? O sinasabi mong, maraming salamat. At ipinapakita mo sa akin yan. Maraming salamat. At ako'y iyong tinutuwid. Ito ang sulat ni Richard Sibbes. And so, ang sinasabi niya, our ethical duty includes a call to hate evil. Mahirap. Ngunit, kinakailangan kahit marahan ang ating paglakad ay lumalakad tayo ng may pagkamuhi sa kasamaan. At pagkatapos ay sinabi ng mga awit na ito, ngunit ang mga sumusunod at may takot sa Diyos ay makikitaan natin ng kagalakan. Kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iingatan. Ito ang ating kagalakan. Ito ang ating pag-asa. Ito ang ating kapayapaan. Tayo iingatan ng ating hari. Kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. Alam niyo yung punto na kuminsan parang ang feeling natin, ang isip natin, hindi na ako makawala sa kasalanang ito. Parang nakakadena na ako sa kasalanang ito. Ito'y kasinungalingan kung ikaw ay isang Kristiyano. Dahil ikaw'y pinalaya ng Panginoon. Ikaw'y anak ng Diyos. Naroon ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya hindi totoo na sinasabi natin, surrender na ako. Nakakadena na ako sa kasalanang ito. Tingin ko, ikamamatay ko na itong kasalanang ito. Kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang punto nito ay ilagay natin sa likuran ang mga maling gawa kahit mabigat. Alam niyo yung minsan yung paan natin, para bang ang bigat nababalutan ng bakal? Ang hirap humakbang. Pero kahit paunti-unti ay humakbang tayo ng papalayo sa kasalanan. At iingatan tayo at sasagipin tayo ng ating Diyos. Ang liwanag ay itinatanim para sa mga matuwid at ang kagalakan para sa may matuwid na puso. Mabigat man ang ating hakbang patalikod sa kasalanan. Tingnan niyo verse 12, magalak kayo sa Panginoon. Kayong matuwid at magpasalamat sa kanyang banal na pangalan. Nakita niyo ang isang maliwanag na pagkaunawa na tayo ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay isa ring pagtuturo sa atin ng may pagkamuhi sa kasamaan. At ito ang magtuturo at maggagabay sa atin at magbibigay sa atin ng lakas,
humakbang papalayo. Kahit kinakaladkad. Kahit kinakaladkad natin ang ating paghakbang, pero tayo humakbang ng papalayo. Mangyayari ba ito? Opo, sapagkat siya ay soberanong Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kung bakit ang mga tao ay hindi sumasamba sa Diyos, ay hindi nila naunawaan, hindi nila nakikilala kung sino ang tunay na Diyos. Mismong si Nicodemo, nang siya'y lumapit sa Panginoong Jesucristo, guro, lumapit siya ng gabi, marahil yun lang yung nakita niyang free time ni Jesus Christ noong mga panahong yaon, at gusto niyang magkaroon ng karagdagang kaalaman. Si Nicodemo na isang Pariseo, bihasa sa kautusan ng matandang tipan, ay gustong magkaroon ng kaalaman. Ang sinabi ni Jesus, you must be born again. Kailangang maipanganak kang muli. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos hanggat di ka na ipapanganak na muli. Hindi mo mauunawaan ang paghahari ng Diyos kung di ka na ipanganak na muli. Hindi mo makikita ang sinasabing pag-aaral na ito na ang Diyos ay soberano. Ang tanging nakakaalam lamang at nakakakita at nakakaunawa na ang Diyos ay soberano ay ang mga totoong born again. Dahil binago ng Diyos ang kanilang pusong matigas, pinalitan ng pusong malambot at nananahan na sa kanilang Espiritu Santo na siyang maggagabay at magbubukas ng ating pangunawa kung sino ang Diyos. Pero meron ba mga Kristiyano na ganun pa rin ang kanilang pamumuhay, may kompromiso? Marami. Marahil ang dahilan ay dahil kulang sa panahon ng pagkaunawa kung sino ang Diyos na soberanong ito. Ngunit, kung ikaw ang aking tinutukoy na Kristiyanong tila sumurrender ka na hindi mo na kaya at parang nabanggit ko kanina ay ikamamatay mo na ganito na lamang ang buhay mo, yan ay mali. Sapagkat si Jesus is the Lord of all. At ito nagbibigay sa atin ng pag-asa. My Lord Jesus Christ is the Lord of all. At sa isang hindi mananampalataya, ang isang nakakatakot na pagpapahayag dito ay ang Diyos ay nababalutan ng madilim na ulap. At dito lumalabas ang kidlat at apoy at susunugin at tutupukin ni Yahweh ang lahat ng kanyang mga kaaway. Dalawa lamang ang klasifikasyon ng tao sa mundong ito. Ikaw ba'y kaaway ng Diyos? Ang ibig sabihin, patuloy ka bang namumuhay nang ikaw ang nasusunod? O ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos? Napakaraming patotoo ang mababasa natin sa Aklat ng Awit. Patotoo ng nakaraang pinakita ng Diyos ang kanyang kagilagilalas na kapangyarihan at pagliligtas. At pagkatapos ang Aklat ng Awit na ito ay mayroon ding pagpapahayag ng darating na panahon. Kung mapapansin ninyo, ang pagbabalik na muli ng Panginoon. Pag binasa natin ang Book of Revelation, ang huling aklat ng Biblia, ay meron ding ganitong pagpapahayag. Natatakot ang mga tao sa pagbabalik ng Diyos, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Nagtatago sa bundok, nagtatago sa kuweba, at sinasabi nilang, mga bato, tabunan niyo kami. Dahil ang pagbabalik na muli ng Panginoon sa mga suwail ay puot at kahatulan ang mararanasan. Ngunit sa atin, ang mga anak ng Diyos, ang lagi nating sinasabi kapag nakikita nating tila namamayagpag ang kasamaan at kadiliman, Maranatha. Dumating ka na, Panginoon. Maghari ka ng buong buo. Naghahari ang Panginoon. Ngunit ang kanyang paghahari sa ngayon
ay matatawag nating spiritual kingdom. Siya ay naghahari sa larangan ng Espiritu. Hinihintay natin ang paghaharing literal, hindi lamang spiritual, kundi paghahari sa langit at lupa. Ngunit sa ngayon, nawawag mawala ang ating isipan na hindi nawawala ang paghahari ng Panginoon. Tingnan niyo yung awit 97. Naghahari ang Panginoon. Awit 97, matandang tipan. Ito ang mga tao na naging bihag na matagal sa dayuhang bansa at ibinalik ni Yahweh sa Jerusalem at sinasabi nilang, naghahari ang Panginoon. Naghahari ba ang Panginoon sa inyong buhay? Halimbawa, kung kayo'y punong-puno ng problema, nakakatulog ba kayong mahimbing? Pag di tayo makatulog na mahimbing, alam niyo yun, yung lipat kaliwa, tayo, upo, tapos dudungaw sa bintana, malayo ang tingin, nag-iisip. Takot na takot tayo sa kinabukasan. Para bang kuminsan ay tayong gagawa ng hakbang ng ating kinabukasan. Mali. Kung bakit tayo makakatulog na mahimbing, una, bilang ng ating hari ang hibla ng ating buhok. Tama? At alam ng hari ang ating pangangailangan. Mismong pipit nga naroon ang pangangalaga ng hari. Ano pa kaya tayo ng mga anak ng Diyos? Ano man ang ating kinakatakutan sa mga darating na araw, marahil, makatulong itong panalangin, ikaw ang aking hari. Hindi ko alam ang kinabukasan ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Pero dahil kayo po ang aking hari, at kayo ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, dito ko sasandig. Ikaw ang aking kapayapaan. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa kabanatang ito ng awit 97. Nawa maidiin po sa aming kaisipan na kayo ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kahit na namamayagpag sa aming kasalukuyang panahon ang kasamaan at kadiliman, hindi po sila naghahari. Kayo ang naghahari at kayo ang Panginoon ng lahat. Dahil kayo ang siyang may kaganapang karunungan, may dahilan kayo sa lahat ng bagay kung bakit ito nangyayari. Kuminsan ito'y ayaw naming maranasan, kuminsan po ito'y nakakatakot sa amin. Ngunit sapat na mailagay namin sa aming isipan at kausapin namin ang aming puso, ang aming kaluluwa. Bakit kami kinakailangan matakot? Kayo po ang aming hari. Ito po ang aming dalangin na sa ngalan ni Jesus. Amen.